So, Titan at saka San Miguel. So, again, kagaya ng first game, ito yung obvious na wala kang ceiling. Kulang ka sa height, medyo yung defense mo nagsasuffer, at yung offense mo nagsasuffer dahil ang tindi rin ng lineup ng San Miguel. Okay? Again, Coach Leo Austria learned something kahit na matagal na siyang coach at matagal na siyang magaling na player si Coach Leo. Rookie of the Year yan sa PBA at sigurado ko MVP candidate ito. Pero na-realize niya nung hindi siya yung coach. Si Coach George Gallant yung nagko-coach. Naintindihan niya yung paggamit ng roster, yung malalim na roster. Binigyan ka ng malalim na roster, ginagamit mo. No, you went deep to your roster. No? Na para hindi naman napapagod yung 9-time MVP mo, no? Kasi si Mo, lumalabas yung laro ni Mo pag kailangan, di ba? Ginagamit na rin sila Chris Rosales. Kasi injured nga si Chris Ross, di ba? Na-injured daw. O, paano nga ngayon yan? Injured. Malalim yung lineup mo. Kasi dati, Chris Ross, Arwin, Kabagi, Junmar, Marcio. Si Marcio, siyempre si Marcio, hindi na rin naman bumabata yan. Napapagod din yan. Kasi depensa rin si Marcio. Diba? Akala nyo, pag tumira ka ng 3 points, hindi ka napapagod. Hindi, yung legs mo, napapagod yung legs mo kasi sa legs mo, kumukuha ka ng power for a jump shot. Yung textbook shooting ni Marcio, nanggagaling yung power nun sa legs. So, napapagod ka rin. Pag tumitira ka, dumidepensa pa siya. So, yun. Natutunan ni Coach Leo yung paggamit ng malalim na lineup ng kanyang team. No? At yun yung hindi ma-counter ng Titan kasi kulang sila sa height eh. Kahit may kontapay sila, it is no match for Junmar. And siguro nga, no match for Mo na rin. Kasama mo na si Totowa dun. At saka, ano pa nga yan, si Rodney Bronreal. 3 yung babangga dun sa sentro mo. So, mapapagod nga yun. Diba? Although Calvin, Simonson did their best. Pero, kulang eh. Kaya kita mo, second, matatapos pa lang yung first half, nasa 60 points yung San Miguel. It's just too much for Titan. No, yun yung game na alam mo ng predictable, alam mo ng tambakan, it's because of that. Sa mga PBA teams kasi, bakit kasi ganun yung structure ng trade, ha? Walang parity pagdating sa ganun. Diba? Ang makakasabay lang sa ganun is si Coach Yengyao at yung Raynor Shine kasi yun, gumagamit yun ng iba't ibang player eh. So pag gumagamit ka ng iba't ibang player, sanay lumaban. Ibig sabihin papalag. Di ba? So, yun ang kulang sa game na to. It's just too obvious na talagang malakas yung lineup ng SMB. So, yun lang po.